Ako si Vicky, isang single mom. May triplets akong anak na babae at may kapansanan pa. Nang magkasakit sila ay naisipan kong isang laang kapipiranggot na meron ako sa lalaking mayaman sa aming lugar. Ang problema ay sobrang strikto nito kaya walang kahit sino makakapasok sa bahay nito. Nung nando na ako'y ipinahabol niya ako sa malaking aso dahil sa nahihirapan akong tumakbo kasi may diferensya ako sa paa kaya natumba ako at nakagat ang aking binti. Dahilan para ipatawag ko siya sa barangay. Tunghayan ang kwento ng aking buhay. Awang-awa ang pakiramdam ni Vicky nang pagpasok niya sa loob ng kwarto ay nakitang namumutla na ang mga anak. Nagkakasakit kasi ang mga ito ng sabay pero dahil sa hirap ng buhay at wala siyang kapera-pera ay hindi sila makakapunta sa doktor. Ang sama-sama na pakiramdam namin, Mama. Nakangiwing reklamo ni Natasha. Napabuntong hininga si Vicky. Pinainom lang niya ang mga ito ng herbal pero hindi yata tumalab sa triplets. Nilapitan niya ang mga anak sabay haplosan o isa-isa. Pagpasensyahan niyo muna si Mama ha. Nag-iisip ako ng paraan kung saan tayo makakahanap ng pera. Nang sa ganun ay madala ko kayo sa ospital. Nagkatinginan ng triplets. Sorry po. Dahil yata sa amin ay nahihirapan ka. Saad ni Natasha. Sumundig sa dingding si Vicky. Huwag kayong mag-iisip ng ganyan. Mahal na mahal ko kayo kaya walang lugar sa puso kong hirap. May kapiranggot na lupa naman tayo dyan kaya plano kong isang ladon sa kapitbahay nating mayaman. Ang problema ay walang kahit sino makakapasok sa bahay niya dahil sobrang pagkastrikto. Susugal ako dahil alam kong siya lang makakatulong sa atin. Ingat ka po, Mama. May aso pa naman ang bahay na yun. Kung gusto mo, isamahan ka na lang namin. Sambit ni Erica. Ngumiti si Vicky. Kahit may sakit na ang triplets ay siya pa rin talagang iniisip. Wag na, magpahinga na lang kayo rito, okay? Babalik ako agad. Sige po, Mama. Sagot ni Erica. Lumabas na ng kwarto si Vicky at dahan-dahan siyang naglalakad palabas ng bahay. Mataas na ang sikat ng araw pero kailangan niyang makapunta doon nang sa ganon ay malalaman niya kung papayag o hindi. Nung nando na siya sa harap ng bahay ay sinubukan niyang mag-doorbell. Kinakabahan ako sa ginagawa kong to. Natuwa si Vicky dahil biglang bumukas ang gate pero nanlalaki ang mga mata niya nang malaking aso pala ang nandon. Hinabol siya nito kahit nahihirapan siyang tumakbo dahil may diferensya siya sa paa ay pinipilit niyang makatakas. Natumba si Vicky. Nakagat ang kanyang binti. Makalipas ang ilang minuto ay hindi maipintang itsura niya na umuwi ng bahay. Napapangiwi siya nakatingin sa sugat niyang gawa ng aso. Okay ka lang, Mama? Pinagpawisan ka. Nakakunot ang noo na tanong ni Anika. Napangiwi si Vicky na naupo sa kahoy niyang upuan. Hindi anak, nakagat ako ng aso sa malaking bahay. Dagdag problema pa yata to sa atin. Ang sakit-sakit nga. Namutla si Anika. Hala lagot, baka mapano ka niyan, Mama. Tura ni Anika. Napakamot sa batok niya si Vicky. Naisip niya na mahal ang magpaturok ng anti-rabies ngayon kaya mas lalong nadagdagan ng kanyang problema. Ikuha mo nga ako doon ng sabon, anak. Lalagyan ko lang to. Opo, Mama. Tugon ni Anika. Pagbalik ng anak ay dali-dali niyang nilagyan ng sugat. Napasigaw pa siya sa hapde. Huwag lang sanang mamatay ang aso. Tigok din siya kapag nagkaganon. Dito lang tayo ha. Ipapatawag ko sa barangay ang lalaking yun. Alam na ngang may tao ay aso pa talagang pinaharap doon. Masama talagang ugali. Tumango naman si Anika. Pagdating ni Vicky ay nagkataon naman na nandun ang purong barangay nila kaya sinabi niya agad ang kanyang concern. Sabi nito na bukas din ay magkakaharap sila ng lalaki. Kinabukasan ay maagang nagising si Vicky. Nagluto siya ng agahan at pinakain muna niya ang triplets bago umalis. Pinapakiramdaman niya ang sarili. Hindi naman siya nilagnat kaya okay lang siguro itong kagat niya. Nang dumating siya ay nakita niyang may bagong kotse sa labas ng barangay hall. Pinapasok siya ng sekretarya sa loob at nagkaharap sila ng lalaki. Ikaw ba yung nagpatawag sa akin dito? Sino naman ang nagsabi sa'yo na pumunta ka doon? Gayong hindi mo yon pag-aari. Tapos ngayon nakagat ka ng aso. Ako may kasalanan.
Kung hindi ka ba naman tanga? Napaismit si Vicky. Nasaksihan na talaga niya ng harap-harapan ang kademonyohan ng lalaking ito. Noon ay naririnig lang niya sa kapitbahay nila kung gaano kapangit ang ugaling nito. Alam kong sa'yo yun. May kailangan lang sana ko kaya napadpad ako doon. Kung hindi ka lang ba naman abnormal, ay hindi mo ipapaharap yung aso mo sa akin. Hindi na nakapagtataka dahil masamang ugali mo kaya ganun. Natahimik ito, pero pansin ni Vicky na umikting ang panga ng lalaki. Kapag ganitong itsuray, alam niya talaga na hindi ito uupo lang na walang rebut. Really? Huminga ng malalim si Vicky. Oo, nakakainis ka. Imbis na mag-offer ka ng tulong, pinagalitan mo pa ako. Tumawa ng malakas ang lalaki. In your dreams. Bakit naman kita tutulungan, ha? Ikaw pumunta dun sa bahay kaya wala kang matatanggap na kahit isang sentimo sa akin. Okay lang. Hindi naman akong susunugin sa emperno dahil sa sama ng ugali. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita oobligahin na magbayad. Sayang naman kung makunan ng kayamanan mo. Nakikinig lang ang kanilang punong barangay. Hindi nga nakapagsalita. Yeah, marami akong ginagawa. Pero nagpunta pa ako rito dahil sa walang kwenta mong reklamo. Makakaalis na nga. Nakipagkamay pa ito sa kanilang barangay captain at nagmamadaling umalis. Naiwan si Vicky na laylay ang mga balikat. Lugu-lugu siyang umuwi ng bahay, mas lalo na nang makita niyang bumangon na ang triplets ay nakatunganga sa kusina nila sa kanang hihina. Kumusta pong lakad mo, Mama? Tanong ni Natasha. Tumingin siya sa mga anak. Wala eh. Pero okay lang, hahanap na lang ako ng ibang paraan. Natahimik ang mga bata. Dahil sa nangyari ay hindi na itinuloy ni Vicky ang pagsasangla ng lupa. Naganap na lang siya ng ibang paraan. Natutuwa siya kasi makalipas ang isang linggo ay nakatanggap siya ng tulong mula sa kanilang barangay captain. Nag-abot ng maliit na halaga para pambili ng gamot ng triplets sa kapampaturok niya ng anti-rabies. Laking pasasalamat ni Vicky dahil kahit na papano ay may natitira pa ring mabubuting tao sa mundo. Isang buwan ang nakalipas ay gumaan na ang pakiramdam niya dahil nagtuloy-tuloy na ang pagaling ng triplets. Katatapos lang nilang maghapunan, ginabi na nga dahil umalis pa siya para maghanap ng pwedeng gawing ulam. Kanina patulog ang mga bata pero siya hindi pa inaantok. Dahan-dahang lumapit si Vicky para buksan ang pinto. Napanganga na lang siya sa kanyang nakita. Kasabay niyon ay ang paglaki ng kanyang mga mata. Tulungan mo ko, please. Hoy! Anong nangyayari sa'yo, ha? Naliligo ka sa sarili mong dugo? Nataranta si Vicky, lalo na nang humawak ang lalaki sa kanyang binti. Sa gulat at takot niya, ay nahilan niya ito papasok sa loob ng bahay niya. Ang sakit, mamamatay na yata ako. Pinahiga lang niya sa saigang lalaki dahil hindi niya ito kayang kargahin pahiga sa katre. Kumilos pa nga, kasi masama na sigurong pakiramdam nito. Huwag ka malikot. Titingnan ko lang katawan mo. Napahinga ng malalim si Vicky nang makita niyang marami itong tama ng bala. I'm scared. Saka naman lumabas ng kwarto ang triplets at sabay na nakatanghod sa lalaking sugatan. Tulungan niyo ako, dadalhin natin siya sa ospital. Tumango ang triplets, kaya pinagtulungan nila itong buhatin palabas ng pinto. Inutusan niya si Natasha na puntahan yung binatilyo nilang kapitbahay na may tricycle para may masakyan sila. Makalipas ang isang oras ay nasa ospital na si Vicky kasama ang kanyang mga anak. Nandito sila sa waiting area nakaupo habang ginagamot ang lalaki. Ano kaya nangyari sa kanya, Mama? Curious na tanong ni Erica. Napayakap si Vicky sa kanyang sarili dahil nilalamig siya. Dahil sa nangyari sa lalaking yon ay nakalimutan niyang hidwaan nilang dalawa. Hindi ko alam, anak. Kumunot ang noo niya nang mapansin niyang ngiti-ngiti ang triplets sa kanya. Kaya tinaasan niya ng kilay ang mga ito. Sabay pa na nagkatawanan nang ma-realize na wala sila sa bahay ay biglang nagtakip ng bibig. Sa sobrang worried mo kanina, hindi ka na nakapagsuot ng kompletong tsinelas, Mama. Komento ni Natasha. Pagtingin ni Vicky ay wala nga talaga, tapos sobrang dumi pa ng kanyang paa. Nagkatawanan silang lahat. Mahina lang para hindi sila makaistorbo ng mga nandito. Sino bang hindi mag-alala? Ganun ba naman ang mapagbuksan ko ng pinto? Grabe,
Buong buhay ko, ngayon lang ako nakaharap ng taong duguan. Partida, magkaaway pa kayong dalawa, Mama. Nakangiting sambit ni Anika. Napasimangot na lang si Vicky. Bandang gabi ay nakahinga siya ng maluwag nang sabihin ng doktor na okay na ang pasyente pero hindi pa ito nagigising kaya hindi pa sila nakapag-usap. Kinabukasan ay pagpasok niya ng kwarto ay gising na ang lalaki. Umuwi kasi siya kanina para ihatid ang mga anak saka aasikasuhin muna dahil papunta ng eskwelahan. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi tumingin ang lalaki sa kanya. Nakatitig lang ito sa dingding habang nakahiga. Okay na. Ikaw pala ang nagdala sa akin dito sa ospital. Guilty yata si ginawa sa'yo. Kaya hindi makatingin ng diretso. Sambit ng isip. Napangisi na lang si Vicky. Sino ba ang hindi? Kung sino pa yung pinakitaan mo ng hindi maganda, ay siya pang tutulong sa'yo, diba? Ang lala. Oo, dahil doon ka naman sa bahay na padpad. Nang lumingon ng lalaki, ay nagpang-abot ang kanilang tingin. Salamat. Napaismid si Vicky, pero hindi niya pinakita sa lalaki. Marunong din palang magpasalamat ang gago. Kumain ka na ba? Kaya lang wala akong dalang pagkain para sa'yo. Huminga ito ng malalim. Hindi pa. May pagkain naman ako dyan. Nagdala kanina yung kasambahay ko. Pagtingin niya sa mesa ay meron nga. Alam niya kung bakit hindi pa kumakain ng lalaki. Dahil hindi nito kayang asikasuhin ang sarili. Susubuan kita. Okay lang ba? Tumitig ng matagal ang lalaki sa kanya. I'm fine. Busog pa naman. Tumaas ang kilay ni Vicky. Busog nga ba o nahihiya lang? Mahiya din palang nadarama itong loko-lokong ito. Kumain ka na. Uuwi pa naman ako ngayon. Okay. Maya-maya lang ay nilapitan ni Vicky ang mesa at kumuha siya ng disposable plate sa kanilagyan ng pagkain. Samantalang si Harris ay napakagatlabi na lang na nakatingin sa babaeng nakatalikod sa gawi niya. Noong nagkaharap sila sa barangay ay napansin na niyang may kapansanan nito. Sino ang mag-aakala na magtatagpo sila ulit matapos ang harapan nilang yon? Ngayon lang napagtanto ni Harris na nagkamali siya na itrato ito ng ganon. Malaking utang na loob niya rito. Kung hindi siya tinulungan ng babae, ay tsak napatay siya ngayon. Nauubusan na ng dugo kung hindi siya napunta sa bahay ng babae. Pero nung time na yon ay wala siyang idea na doon ito nakatira. Hiyang-hiya siya ngayon sa mga pinagsasabi niya rito noon. Pagharap ng babae ay tumingin sa gilid si Harris para hindi nito mapansin na nakatitig siya rito. Nasa isang lugar lang tayo pero hindi ko alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Vicky. Inilahad nito ang kamay sa katinanggap naman niya. Ako naman si Harris. Nagkangitian silang dalawa. Hindi naman likas na masama si Harris. Sadyang may mga pinagdadaanan lang siyang hindi niya kayang i-handle. Gaya na lang sa nangyaring ito sa kanya. Pinipilit kasi siya kay Suzette gayong ayaw niya rito kaya bilang ganti ay pinagbabaril siya. Kahit hindi man umamin ng mga ito'y alam ni Harris na silang may kagagawan. Hindi siya papayag na walang managot sa nangyari sa kanya. Kung hindi siya agad nadala rito sa ospital ay tiyak na paglalamayan na siya ngayon na ikinatuwa pa ng mga ito panigurado. Pakakainin na kita. Dapat makaramdam ka talaga ng guilt niyan dahil kung sino pa yung inaway mo, siya pa palang tutulong sa'yo. Sambit ng isip. Napakamot na lang sa batok niya si Harris. Ako na lang kaya. Nahiya ako sa'yo. Umingos si Vicky. Mahiya ka pa pala ah. Ngumuso na lang si Harris dahil hindi siya nakapagsalita. Kahit ipipilit pa niyang siya na lang ang kakain ay hindi pwede dahil masakit itong kamay niya. Natamaan din ng bala. Sige na nga. Magugutom pa ako lalo nito. Nang lumapit na ang babae sa kanya ay nakaramdam siya ng pagkataranta. Mas lalo siyang hindi mapakali at saka hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Paano kita masusubuan ng pagkain yan ha? Halos hindi mo maibuka ang bibig mo. Nabaril din ba yan? Napabuga ng hangin si Harris. Tiniis na lang niya ang hiya kaysa ang magutom siya. Ni hindi niya kayang tingnan si Vicky sa mga mata. Grabe, ngayon ko lang naranasan to. Kumunot ang noo ni Vicky. Ang alin? Itong pagka-ospital mo? Hindi. I mean, itong may nag-aalaga. Tiningnan siya ng madiin ni Vicky. Talaga ba?
Siguro nilalayuan ka ng mga taong malapit sa'yo dahil may ugali ka talagang hindi maintindihan. Natigilan si Harris pero nagkipit balikat na lang siya. Tinatanggap na niya ang bawat subo ng pagkain ni Vicky hanggang sa mabusog siya. Okay na ako doon, Vicky. Busog na ako. Sige. At ito na din ang nagpainom ng tubig sa kanya. Panay ang tingin ni Harris sa babae. Itinabi kasi nito ang pinagkainan niya saka naglinis ng mesa. Hindi ka kakain? Mabuti na yung mawi ka na busog. O di kaya magdala ka niyan para sa mga anak mo. Lumapit ulit ito sa kanya sabay tingin kung basa bang kanyang likod. Pinunasan nito ng dahan-dahan gamit ang kamay nito. Basang-basa ang likod mo. Magbihis ka muna. Dinalan ka din ba nila ng damit? Napanganga na lang si Harris. Swerte ng asawa mo. Natawa ng malakas si Vicky. Wala akong asawa, oy. Magiging ganito ba ako sa'yo kung meron? Mga anak lang iniwan sa akin. Sumimangot si Harris. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kung sino pa yung maalaga, sila pa ang iniiwan. Huminga ng malalim si Vicky. Hayaan mo na. Nangyayari talaga ang ganyan. Hindi na nakapagtataka. Maya-maya lang ay pinalitan na siya ng damit ni Vicky. Napapalunok na lang si Harris ng akmang huhubarin na nito ang suot niyang pang-ibaba. Hindi ko na siguro papalitan itong pajama, Vicky. Tiningnan siya nito sabay ngiti. Palitan mo na rin. Pinagpawisan na rin yan. Mas lalo tuloy nahihiya si Harris. Pinahiga siya ng babae sa kanilagyan ng kumot ang bandang bewang niya para mabihisan siya nito. Yung kaba niya ay kusa na lang nawala matapos siyang magpalit ng pajama. Okay na? Pinunasan ni Vicky noon niyang pinagpawisan. Oo, alis na ako. Ingat ka rito. Ingat din sa pag-uwi. Kumuway pa ang babae bago ito tuluyang lumabas ng kusina. Napabuntong hininga na lang si Harris nang maiwang mag-isa sa loob ng kwarto. Matutulog na lang siguro siya ngayong wala siyang kasama nang sa ganon ay manumbalik ang kanyang lakas. Biglang napabaling ang tingin niya nang bumukas ang pinto. Umigting ang panga ni Harris nang makitang si Suzette ang pumasok. Are you okay, Harris? Oh my God! May masakit ba sa'yo? Tell me! Natatarantang sabit ni Suzette. Umismit siya. Pumiksi siya nang hahawakan ng babaeng muka. Stay away from me. Naalibad ba rin ako sa pagmumukha mo? Naiiling si Suzette. Hindi maipintang itsura nito. Bakit ganyan ka, ha? Ako na nga itong naghahabol sa'yo. Tapos ikaw ang palaging umaayaw? Ano bang gusto mo mangyari? Tura ni Suzette. Natawa ng malakas si Harris dahilan para mapaatras ang babae. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, ano? Lalong-lalo na ang pamilya mo. Alam mo kung bakit? Dahil ang hilig niyong magpanggap. Kumunot ang noo ni Suzette. What do you mean? Tanong ni Suzette. Bumangon si Harris at dinuro ang babae. Do I need to mention it? Huwag ka nang magmaang-maangan dahil alam kong alam mo. Harris, wala akong alam sa pinagsasabi mo. Tura ni Suzette. Inabot niya ang braso nito sabay ipit. Dahilan para mapangiwi ang babae. Anong wala? Kayo ang gustong pumatay sa akin, di ba? Nakita niyang namutla ang babae. No way! Bakit namin gagawin ng ganun? Wala kang karapatang mang-akusa dahil wala kang ebidensya. Sambit ni Suzette. Lumayo ito sa kanya. Sa ngayon ay wala pa. Pero malalaman ko rin pagdating ng araw. Naghahanap talaga kayo ng problema sa buhay. Nagmamadaling lumabas ng pinto si Suzette na walang paalam. Naiwan siyang napabuntong hininga. Ang kapal na mukha nitong magpakita pa sa kanya pagkatapos siyang balak patayin. Habang si Vicky ay naganda ng hapunan pag uwi niya galing sa ospital. Nagugutom na rin siya kaya kailangan niyang makaluto agad. Bandang hapon ay sabay na pumasok sa loob ng bahay ang triplets at nagmanong mga ito sa kanya. Magbihis na kayo, kumain tayo ng maaga ngayon. Tumango naman ng triplets. Pumasok ang mga ito sa loob ng kwarto. Kumusta po ang pasyente mo, Mama? Bumait na ba? Natatawang tanong ni Natasha. Napangisi si Vicky. Ganun naman talaga. Saka palang bumait kung natulungan mo na sila. Okay na. Ayun, matino ng kausap. Maayos naman ba ang kalagayan niya, Mama? Sambit ni Anika. Oo, pero hindi pa siya masyadong makakilos.
Pumasok siya sa kwarto para kunin ang pinagbihisan ng triplets para ilagay sa laundry basket. Ay, importante, nakaligtas siya, Mama. Pagsingit ni Erica. Oo. Nang makapagbihis sa mga anak ay sabay na silang pumunta ng kusina para kumain. Kinabukasan ay wala pang araw ay gising na si Vicky. Naghahanda na siya ng agahan sa kabaon na kanin at ulam ng triplets. Pupunta sila ngayon ng ospital para bisitahin si Harris pagkatapos niyang maihatid ang mga anak sa eskwelahan. Sasabay na lang siya sa motorsiklo na sinakyan ng mga ito para may kasama siya. Nang mag-alas 8 ay nakaalis na ng bahay si Vicky. Nandito na siya ngayon sa ospital at naglalakad papunta sa kwarto ng lalaki. Hindi nakasara ang pinto kaya sumilip muna siya bago tuluyang pumasok. Kumaway siya rito. Tumahimik si Vicky dahil nandito pa ang nurse sa katiningnan si Harris nang lumabas na ito ng pinto ay saka pa lang sila nagkibuan nito. Hindi ka ba busy? Naupo si Vicky. Nagpahinga siya saglit dahil hinapos siya ng konti. Hindi naman. Mag-isa lang ako doon kung hindi ako nagpunta rito. Iba na ang suot na damit ng lalaki kaya hindi na niya ito bibihisan ngayon. Kumain ka na. Katatapos ko lang kanina. Medyo nawala na kasing sakit ng kamay ko kaya naihahawa ko na. Mabuti naman. Salamat. Pero katatapos ko lang kumain. Mamaya na lang ako re-rest back. Napangiti si Harris. Okay. Kumusta ka na rito? Kahit papaano ay okay na rin. Pero medyo sumasakit pa mga sugat ko. Tumayo si Vicky para uminom ng tubig. Gagaling din yan. Pero hindi pa ngayon. Tiningnan niya ang likod ng lalaki kung pinagpawisan. Nilagyan niya ito ng panyo. Hindi ba magagalit ang mga anak mo na nagpunta ka na naman rito? Hindi naman. Nagpaalam ako. Hindi na niya pinabalik ng ospital ang triplets. Baka mahawa pa sa mga sakit na nandito. Mga bata pa naman. Sure yan ah. Lagot ako sa mga anak mo. Mababait ang mga anak ko. Ikaw ba? Napangiwi si Harris. Wala pa akong anak, Vicky. Walang nagkamali sa akin. Ang laki ng ngisi ni Vicky. Walang may gustong lumapit dahil ipapakagat sa aso. Totoo, ikaw nga eh. Iba ang kailangan mo hindi ka pinalampas. Sabi ng isip. Napahaplos na lang siya sa kanyang buhok. Ngayong sila lang dalawa ang nandito ay wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap. Kung saan-saan na lang napupuntang topic nila hanggang sasabay na silang tumahimik dahil nauubusan ng sasabihin. Naubos na ang usapan natin. Kaya nga. Para may gawin si Vicky ay naghiwa na lang siya ng prutas sa pinagsaluhan nila ng lalaki. Naubos nila ang ilang piraso at kumuha pa sila dahil masarap kumain kapag may kasalong gwapo. Naubos na yung prutas mo. It's okay. Kumain din naman ako. Masarap pala kapag may kasama, di ba? Tumango-tango si Vicky. Agree? Natigil ang usapan nila nang dumating ang driver at kasambahay kaya nagpaalam na rin si Vicky na umalis. Busog na busog ang pakiramdam niya kaya dahan-dahan lang siyang naglalakad. 3 buwang mahigit ang nakalipas saka palang makalabas ng ospital si Harris. Dahil gusto niyang masiguro na gumalik na ito ng tuluyan kaya pabalik-balik siya para makita ito. Ngayon nga ay nandito siya. Kausap niya ang lalaki sa loob ng kwartong inuukupan nito bago sila umalis. Hawak-hawak ng lalaki ang kanyang kamay. Unang-una gusto ko humingi ng tawad sa nangyari nun. Sobrang guilty ko dahil sa pagkakamali kong yun. Maraming salamat dahil nagtitiis kang pabalik-balik rito sa ospital. Para masigurong okay lang ako. Kahit alam kong busy ka rin. Kaya bilang pasasalamat at pambawi ay bibigyan kita ng malaking halaga. Ngumiti si Vicky. Salamat ng marami, Harris. Tatanggapin ko yan ng walang pag-aalinlangan. Nagkatawanan sila. Sa panahon ngayon ay pera talaga ang mas kailangan, lalo na sa gaya niyang may 3 anak. Of course. Pagkatapos niyang tanggapin ang pera, ay niyakap siya ng mahigpit ni Harris. Hindi na sila nagtagal sa loob. Magkasabay na silang naglalakad palabas ng ospital dahil okay naman ang discharge paper ng lalaki. Napangiti si Vicky na sumulyap sa lalaki dahil sa nangyayaring yon ay bumait ang lalaki at naging close sila. Diretso uwi ka na ba? Oo, uwing-uwi na ako. Punta ka dun sa bahay. Isama mo mga anak mo. Huwag ka mag-alala, itatago ko yung aso ko. Aba, dapat lang. Baka makagat ako ulit.
Kawawa naman ako. Hindi ako makatakbo ng maayos. Napanguso si Harris. Naalala yata nitong ginawang katarantaduhan dati. Sure. Tumitig sa kanya si Harris kaya bigla na lang pumitik ang puso ni Vicky. Pasimple niya itong hinaplos na hindi napansin ng lalaki. Pupunta kami sa bahay mo ngayong Sabado kasi walang pasok. Hindi ka naman siguro busy niyan? Hindi naman. Makalipas ang isang oras na biyahe ay ibinaba siya sa bahay niya bago ito umuwi sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Vicky dahil nag-abot ng tulong si Harris sa kanya. Kinahapunan ay hinintay niyang umuwi ang mga anak nang sa ganon ay sabay na silang maghapunan. Mano po mama, napaaga po yatang uwi mo. Magaling na po bang pasyente mo? Nakangiting tanong ni Natasha. Oo, nakalabas na siya ng ospital. Mabuti naman, nagbumukha ka ng may bahay ng taong yun mama. Palagi ka kasing nagbabantay doon. Baka nagkakadevelopan na kayo niyan. Pang-asar ni Anika. Sinamaan ito ng tingin ni Vicky. Hindi papatol si Harris sa gaya niyang disable. Malabo pa sa tubig kanal. Ganon? Gusto niyo bang magkaroon ng ama na mayaman pero masama naman ang ugali? Hayaan mo na mama, lahat tayo ay may tinatagong kasamaan. Ang ugali pwede pa mabago. Turan ni Erika. Sa bagay. Maghahanda lang ako ng pagkain natin ha. Masarap ang ulam ngayon. Bumili ako sa tindahan. Tumalon-talon ng triplet sa sobrang tuwa. Na makapaghanda na si Vicky ay dumulog na sa hapag ang mga anak kaya sabay na silang kumain. Araw ng Sabado ay excited siya na gumising. Hindi pa sumisikat ang araw ay bumangon na siya. Nang tingnan niya ang mga bata ay humihilik pa ang mga ito. Hindi na nagluto ng agahan si Vicky. Makikikain na lang sila doon kay Harris, baka ipaghahanda sila ng masasarap na pagkain. Kahit malamig ang panahon, ay naligo na siya dahil kung mamaya pa ay mas lalong matatagalan sila. Mama, gising ka na ba? May nakapasok yatang aso sa kusina. Narinig niyang untag ni Anika. Napahagik-gik si Vicky. Anong aso? Ako yun, grabe ka. Sorry po. Ang aga mo naman po nagising mama. Sabado ngayon. Sambit ni Anika. Naglilinis na ng kuko sa paa si Vicky dahil nangingitim na. May lakad tayo. Isasama ko kayo. Okay po. Saan naman? Tanong ni Anika. Napangisi si Vicky dahil nakapikit pa ang mata ng anak na kinakausap siya. Nakapikit pa din ang mata ni. Doon sa malaking bahay. Inibita tayo. Birthday po ng asawa mo? Nakangising tura ni Anika. Binato niya ito ng tsinelas kaya biglang napabalik sa loob ng kwarto. Itikom mo yung bibig mo pagdating doon ha. Huwag mo ko ipahiya. Hindi po mama, sekreto natin yan. Sagot ni Anika. Bandang 6:00 ng umaga ay gising na ang triplets. Nakabihis na ang mga ito tapos siya ay nasa loob pa ng kwarto at may hinahanap. Yung nag-iisang lipstick na nabili ay hindi niya mahagilap. Tara na po mama, ang tagal mo. Aya ni Natasha. Saglit lang, may hinahanap pa ako. Bakit kailangan pa magpaganda mama? Hindi mo naman boyfriend yun. Unless kayo na. Sabi ni Natasha. Pinukpok niya ang dingding kaya nagkatawanan ang triplets. Isa ka pa. Nakumpleto ba naman niya ang 3 buwan na pamamalagi doon kaya pinag-iisipan siya ng masama nitong mga anak niya. Nang hindi talaga niya nakita ay nagdadabog siyang lumabas ng kwarto. Kanya-kanyang labas ng bahay ang triplets. Kahit hindi ka pa maglagay ng lipstick ay maganda ka na mama. Compliment ni Erika. Sumunod agad siya sa mga ito. Isinara niya ang pinto ng bahay saka sila naglakad palayo. Huwag niyo akong inuuto ha. Hindi, nagmana kami sa'yo. Kaya ang ganda namin. Nakangiting sabi ni Natasha. Tumango-tango si Vicky. Pagdating nila sa bahay ni Harris ay nag-doorbell siya. Ang layo nila sa gate dahil baka may aso na namang bubulaga sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Vicky nang nakangiting kasambahay ang humarap. Iginiya sila sa loob at napanganga siya sa ganda na kanyang nakikita. Yayamanin nga talaga ang lalaki. Nang tuluyan na silang pumasok sa loob ay sumalubong sa kanya ang fresh-looking na si Harris. Aboteng ang ngiti nito na nakatingin sa kanila. Oh my God, nagpunta nga talaga kayo.
Lumapit ito sa kanila. Nagulat naman ang lalaki nang magmano rito ang kanyang triplets. Tapos siya ay kumaway lang pero may pabeso din pala ito sa kanya. Nastorbo ka ba namin? Napapansin ni Vicky ang paninatitig ni Harry sa kanya. Hindi naman. Wala akong ginagawa ngayon. Tara sa kusina, mag-breakfast tayo. Lumingon sa kanya ang triplets at ngumiti ng tipid. Very demure ang atake ng mga dilag niya dahil nasa ibang bahay sila. Hindi ka pa nag-agahan? Napahawak sa tiyan niya si Vicky, gutom na rin siya. No, nagkakape lang ako. Pero since dumating na kayo kumain na tayo. Gusto niyang isipin na hinintay sila ng lalaki. Kung hindi lang niya ito natulungan, ay nungka makakapasok siya sa malaking bahay nito. Ang laki nitong bahay mo, pero kayo-kayo lang nakatira. Ipinaghila siya ng upuan ni Harris saka ang triplets din. Sinadya ko to, Vicky, para sa future kids ko. Napaubos si Anika. Muntik nang mapahalakak si Vicky. Mabuti na lang, natakpan niya agad ang bibig niya. Inabutan ni Harris ng tubig ang bata. May plano ka pa palang mag-asawa? Nagkakaedad ka na rin ay wala pang kasintahan? Siyempre, pero naghihintay pa ako ng perfect timing. Malay mo, magkakarelasyon ako this year o sa susunod. Tumingin na naman ito sa kanya. Pansin niyang nagkangitian ang triplets. Mga chismosa talaga mga ito. Pwede. Mag-manifest ka para magkatotoo. Okay, let's eat. Magpakabusog kayo. Para sa inyo tong lahat. Tumango naman ang mga bata. Hindi na nakaramdam ng hiya si Vicky. Agad siyang kumuha ng pagkain at ulam. Naging mahinhin siya ngayon dahil nakakahiya kung magaslaw siya gayong pasimple lang kung tumitig si Harris. Salamat ah. Hindi na talaga ako nagluto sa bahay dahil alam kong may handa na rito. Walang anuman. Kung hindi kayo dumating ay kami-kami lang din ang kakain ito. Marami akong tauhan sa farm. Dadaling ko kayo doon mamaya. Gusto ding makita yun ni Vicky. Sana man lang makapagtrabaho siya doon dahil sanay naman siya sa pagsasaka. Sige. Sa kabilang banda, si Harris ay panayang tingin kay Vicky. Maganda talaga ang babae. Ang itsura nito ay parang hindi man lang nagkaanak ng 3. Maayos ang pagpapalaki nito sa mga bata dahil mabait at magalang. Pagkatapos nilang kumain umalis na sila ng kusina. Inilabas na ng kasambahay ang inuutos niyang paper bag kanina para ibigay sa mga anak ni Vicky. Maupo kayo, may ibibigay ako sa inyo. Naupo naman ang sabayan triplets. Ibinigay niya sa mga ito ang tig-3 paper bag. Salamat po, sir. Ani ni Natasha. Napakamot sa batok niya si Harris. You can call me Tito Harris. O di kaya ay Daddy. Seryosong tingin ng mga ito sa kanya. Hindi pwedeng sabihin ni Harris na nagbibiro lang siya. Okay po, Daddy. Sabi ni Natasha. Ang tamis ng ngiti ni Harris. Masarap pala sa pakiramdam ang maging isang ama. Ayan, buksan nyo. Hula-hula ko lang yan ang binili ko. Dahil hindi ko alam kung anong gusto nyo. Sinunod ng triplets ang sinabi niya at natuwa si Harris kasi nagniningning ang mata nila nang makita ang mga sapatos na binili niya. Maraming salamat po, nagustuhan po namin. Masayang sambit ni Erica. Isukat nyo, para kung hindi kasya pwede pa natin papalitan. Sabay nilang isinuot ang sapatos at nagkasya naman kaya hindi na pwedeng ibalik. Kasya na po, Daddy. Maraming salamat po. So ulitin. Sabi ni Anika. Natawa ng malakas si Harris dahil nakita niya kung paano sinamaan ng tingin ni Vicky ang anak. Kitang-kita niyang saya sa mukha ng mga bata, lalo na nang makitang laman ng iba pang paper bags. Salamat, Harris. Nahihiya ako. Hindi mo na kailangan magpasalamat ng paulit-ulit. Bumabawi lang ako sa inyo lalo na sa mga bata. Nagkita kasi kami ni Kapitan. Napag-usapan ka namin saka nabanggit niya nung nagkaharap tayo sa barangay ay may sakit pala ang mga anak mo. Naawa si Harris. Hindi talaga nakakabuti na maging masama ang ugali sa kapwa. Kalimutan na natin yon. Okay, punta tayo sa farm. Pumayag agad si Vicky. Nang ayain nila mga bata ay magpapaiwan lang daw ang mga ito dahil manonood ng palabas sa telebisyon. Hinayaan niyang humawak ang babae sa braso niya dahil may iwan niya ito kapag hindi sila magkasabay. Napapasaya mo mga anak ko, kaya gusto kong magpasalamat ng paulit-ulit. Ngayon ko lang na-realize na
Para bang nagkulang ako bilang magulang nila. Tinapik ni Harris ang balikat niya. Hindi ka naman nagkulang, Vicky. Sobra-sobra pa nga dahil napalaki mo sila ng maayos. Basta kapag nahihirapan ka na tawagin mo lang ako. Sa tagal natin nagkasama sa ospital naging magkaibigan na tayo, diba? Nakakahiya naman. Kung iaasa ko sa ang gastusin nila, papasukin mo na lang ako bilang trabahador doon sa farm para may sasahurin ako buwan-buwan. Tumingin siya sa mukha ni Vicky. Mahirap ang trabaho doon. Pwede naman kitang bigyan ng ibang mapagkakakitaan. Ano bang gusto mo? Kahit ano, basta magkakapera ako. Nagpang-abot ang tingin nila ni Vicky nang lumingon ito sa kanya. Napahinto silang dalawa at biglang napaharap sa isa't isa. Nadarama ni Harris na parang hinihila siya ng mga titig nito kaya unti-unti ay naglapat ang kanilang mga katawan. Kusa na lang kumilos ang kamay niya, sabay hawak sa pisngi ng babae, saka siniil niya ito ng halik sa labi. Hindi siya itinulak ni Vicky, bagkus ay ikinawit nito ang magkabilang braso sa kanyang leeg at gumanti ng halik. Napasandig sa dingding si Harris nang lumalalim ng halikan nila, kung kailan naglalakbay na ang kamay niya sa likod nito ay saka naman kumawala ito sa kanya. Biglang tumalikod si Vicky nang sulyapan niya ito. Nahihiya yata sa nangyaring halikan sa kanila. Yumakap si Harris sa babae at may binulong sa tenga nito. Be my wife, Vicky. Dahil sa katagang kanyang binanggit ay dali-dali siyang iniwan nito at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Ginulat niya yata si Vicky kaya bigla itong natakot. Napahilot na lang sa sentido niya si Harris nang maisip na sobrang bilis naman niya. Pagbalik ni Harris sa loob ay wala na si Vicky, pati na rin ang mga anak nito. Umuwi na yata dahil sa ginawa niya. Imbis na may plano pa siyang ilibot ang babae sa farm, ay hindi na natuloy. Kinagabihan ay hindi dinadalaw ng antok si Harris. Naiisip niya si Vicky at yung nangyari sa kanila. Huminga siya ng malalim saka nagmamadaling bumaba sa kama. Lumabas siya ng bahay at nagpapahangin habang humithit ng sigarilyo. Kapag stress siya ay ganito ang kanyang ginagawa, lalo na kung may gumugulo sa isipan niya. Nang hindi siya mapakali ay pumasok siya sa loob para kunin ang susi saka sumakay sa kotse na nandito sa labas. Pupuntahan niya si Vicky para naman mapanatag ang kalooban niya. Nang marating niya ang bahay ng babae ay sobrang tahimik. Nakapatay ang ilaw nito kaya sobrang dilim na para bang walang tao. Napabuntong hininga si Harris. Kahit nga kuryente ay hindi pala ito nakapagpalagay. Itinapon niyang sigarilyo saka naglalakad palapit. Kung gigisingin niya ito ay tiyak na makakaistorbo siya. Nang malapit na siya sa pinto ay kumatok siya ng 2 beses. Walang nagbukas kaya inulit niya hanggang sa pinagbuksan siya ni Vicky. Harris? Gabing-gabi na. Anong ginagawa mo rito? Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, Vicky. Nagalit ka yata sa ginawa ko. Hindi naman ako galit. Nagulat lang ako. Umaliwalas ang itsura ni Harris. Really? Mabuti naman. Okay na tayo, ha? Hinaplos ni Vicky ang likod niya, kaya hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Yan lang ba ang pinunta mo rito? Matulog ka na. Mamaya niyan baka may mangyaring masama ulit sa'yo. Ang bilis ng tibok ng puso ni Harris. May nararamdaman na yata siya kay Vicky. Hindi siya ganito noon around women. Ngayon ay aligaga na siya kapag hindi ito nakikita. Okay lang. Nandyan ka naman, mag-aalaga sa akin. Hoy, huwag kang ganyan. Umuwi ka na nga. Itinulak siya ng mahina ni Vicky kaya hinawakan niyang kamay nito at dinala sa kanyang bibig. Good night, Vicky. Dream on me. Nag-flying kiss sa kanyang babae kaya kumpletong gabi ni Harris kahit sobrang late na. Sa kabilang banda, si Vicky ay napasandig sa nakasarang pinto saka hinahaplos ang dibdib. May nadarama na siyang kakaiba kay Harris. Tumitibok ng puso niya para sa lalaki. Kaya lang ay sobrang layo ng agwat nila sa buhay kaya tatahimik na lang siya at mahalin ito ng patago. Kinabukasan ay nahuli ng gising si Vicky. Pagbago niya ay nakabihis na ang triplets na nakaupo sa balkon nila. Suot na ng mga ito ang bigay ni Harris na sapatos at mga damit. Napakunot siya sa ngisi ng 3 na parang may alam. Papasok na kayo? Opo, Mama. Nagagahan na rin po.
Nahiya kasi kaming gisingin ka kaya kami na lang nag-asikaso. Si Anika ang sumagot. Salamat. Paano ba naman kasi may bumisita rito ng hating gabi? Parang nakukulangan pa sa halikan niya sa likod bahay kahapon. Napaparinig na tura ni Natasha. Ano? Nanlalaki ang mga mata ni Vicky sa narinig. Ngiti-ngiti ang triplets nang tingnan niya. Namumula ang pisngi niya sa kahihiyan. Ano ba unahin namin, Mama? Yung halikan o pagbisita kagabi? Nakangiting tanong ni Erica. Napatakip na lang sa mukha niya si Vicky. Pumasok na nga kayo. Isipin niyo na lang na wala kayong nakita. Binigyan niya ang mga ito ng pera, kaya nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Naiwan na napakamot sa batok si Vicky. Hindi pala siya dapat gumawa ng kalandian dahil nalalaman ng mga anak. Natapos ang isang buwan ay puno siya ng pambubuska mula sa mga anak. Inirereto siya ng mga ito kay Harris. Nagugustuhan din ng lalaki dahil parang kinikilig pa imbes na magalit. Tuloy pa rin ang closeness nila pero napapansin ni Vicky ang pagpapahaging nito pero ipinagkibit balikat lang niya. Oo, mahal na niya si Harris pero hindi sapat yun para umasa siya kahit na pinapakitaan siya ng pag-aalaga at pagmamahal lalo na sa triplets. Yung pera na ibinigay ng lalaki ay ginamit niya sa pagbubukas ng tindahan sa bayan para may kikitain siya buwan-buwan. Paminsan-minsan ay tumutulong siya sa pamimitas ng prutas at gulay sa farm ni Harris para dagdag puhunan. Makikita sila ngayon ng lalaki kaya maaga siyang umalis sa tindahan. Iniwan niya doon ang triplets kasamang tindera niya na anak na kanilang kapitbahay. Kahit sobrang close na nila ni Harris ay hindi siya umasa rito. Wala siyang hiningi na kahit anong tulong. Nagbibigay ito pero hindi niya tinatanggap kaya doon na lang sa mga bata, pambaon sa eskwela. Nakita na niya ang kotse nito sa harap ng coffee shop kaya dahan-dahan siyang naglakad papalapit rito. Pumasok na siya agad nang ipinagbukas siya ng pinto. Nanlalaki ang mga mata ni Vicky nang magpang-abot ang kanilang labi ni Harris dahil na out of balance siya. Nakakatuwa ang pagiging clumsy mo minsan dahil nakakabenepisyo ako. Gaya na lang ngayon, natikman ko ulit ang matamis mong labi. Agad siyang lumayo rito saka umayos ng upo. Ewan ko sa'yo. Pinagtatawanan lang siya kaya kinurot niyang tagiliran ito. Pero natigilan si Vicky nang bigla siyang siilin ng halik sa labi ni Harris. Hindi ako magsasawang tikman ng labing to. Tama na, dito ka pa talaga naglalandi. Niyakap na lang siya ng lalaki. Doon na lang sa bahay dahil alam kong hindi ka magrereklamo. Nasasanay na rin si Vicky sa pagiging clingy ni Harris. Pero minsan ay napapaisip siya na hindi tama itong ginagawa niya. Pumapayag siya na wala silang label tapos puro sila landian. Nang sulyapan niya ang lalaki ay bigla itong sumeryoso. Bakit ka biglang naging ganyan? Hinawakan itong kamay niya sa kapinisil ng paulit-ulit. Thank you for making me happy, Vicky. Ayoko na mawala ka sa akin. Kung bibigyan mo ko ng chance, pwede ba akong humiling sa'yo? Napalunok si Vicky. Kinabahan siya bigla. Pwede. Really? Kahit ano ay papayag ka? Halos hindi na niya makitang mata ng lalaki sa pagkakangiti nito. Kahit ano? Napapikit si Vicky. Nang halikan siya ni Harry sa noo, ilong at pababa sa labi. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Hindi ko na kayang itago tong nadarama ko sa'yo, Vicky. Pwede. Masaya si Harris na niyakap siya. Maraming salamat. Nginitian niya ang lalaki. Na-overwhelm si Vicky sa pakiramdam na kahit may kapansanan siya ay napapansin pa rin siya ni Harris. Kaya masasabi niyang ang tunay na pag-ibig ay wala sa yaman at kapansanan. Pagkatapos nilang mag-usap ay dinaanan nila ang triplet sa tindahan dahil uuwi na sila. Halos hindi na mawala ang tingin ng lalaki sa kanya kaya tinatawanan niya ito lagi. Uy, okay ka lang ba? Hindi naman ako mawawala. Pakiramdam ko kasi na mawala ka kapag malingat ako. Inambahan niya ito ng suntok. Sumama sila kay Harris pagkatapos nilang maidaan ang tindera niya sa bahay nito. Panay ang ngiti ng triplets dahil todo alalay ang lalaki sa kanya. Mas lalong hindi na makakalakad yan si Mama, Daddy. Kasi sinasanay mo. Untag ni Natasha. Ngumisi siya sa anak.
Mas lalo siyang natuwa kay Harris kasi hindi nito itinuring na iba ang mga anak niya. Okay lang. Umaalalay din ito sa triplets. Nagtatawanan silang lahat pagkapasok sa loob ng bahay. Sa sumunod na linggo ay nasa bahay ni Harris si Vicky habang ang mga bata ay nasa eskwela. Kagagaling lang niya kanina sa bayan para magbukas ng tindahan pero umuwi din siya. Nasa loob siya ng kwarto ng lalaki, nakaupo tapos nakadantay ang binti ni Harris sa kanya. Pinapunta mo lang ako rito para magkulong tayo sa kwarto? Kumindat si Harris. Humiga ito sa kandungan niya saka tumitig sa kanyang muka. Namimiss kasi kita. Kahit hindi ka magnegosyo ay kaya-kaya ko naman kayong buhayin ng mga anak mo. Sumandig siya sa dingding, nakalapit ng kama. Natouch ako sa pag-alala mo sa akin, lalo na sa mga bata. Pero nahihiya pa rin ako sa'yo. Inipit nitong labi niya. Naiya ka pa? Matagal na nga tayong nag-share ng laway eh. Tinampal niyang braso nito ng malakas. Hindi naman nagalit si Harris, bagkus ay hinila siya nito pahiga at nagpagulong-gulong sila sa kama. Kinagabihan ay sabay na silang naghapunan ng mga bata. Makalipas ang 2 buwan na effort ni Harris sa panliligaw sa kanya, ay naisipan niyang bigyan nito ng chance. Kaya nga umuwi siya ng maaga ngayon para makipagkita rito. Yung sinakyan niyang motorsiklo ay hanggang doon lang sa manggahan dahil nasiraan, kaya nilalakad na lang ngayon ni Vicky. Nang hindi pa siya nakakalayo, ay may biglang sumunggab sa kanya dahil matumba siya at maipit ang kanyang paa. Nakakita siya ng alitaptap sa lakas ng sampal na natikman niya. Stay away from me, Harris, bitch! Hindi ka na nga makakalakad ng maayos. Mahilig ka pang lumandi! Sambit ni Suzette. Napatingin siya sa mukha ng babae. Nagdilim ang paningin ni Vicky kaya nasuntok niya ito, sabay sipa ng malakas kaya tumilapon sa kung saan. Nang madapa sa lupa ay sinakyan niya ito, sabay harang sa leeg ng sanga ng kahoy na nahawakan niya. Wala kang karapatan na laitin ako, gaga! Dahil hindi kita tatantanan! Pilit na nagpupumiglas ang babae, pero itinukod niya sa bewang nito ang kanyang tuhod. Let me go! Nagkamali ka ng kinilaban! Magiging delikadong buhay dahil sa ginawa mong to sa akin! Pagsisisihan mo to! Sigaw ni Suzette. Hinila niya ang buhok ng babae dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Inunahan mo ako tapos ngayon tinatakot mo ko? Buwisit ka? Wala akong ginagawa sa'yo, bruha! Sabihan mo si Harris kung bakit lapit siya ng lapit sa akin at nanligaw. Hindi yung akong ginaganito mo. Napaupo si Vicky na biglang pinukpok ng babae ang kanyang noo. Bago pa niya ito mahabol ay nakaalis na agad. Nang may masmasan ay nagmamadali siyang umuwi ng bahay para uminom ng tubig. Tiningnan niya sa salamin kung nasugatan ng noo pero wala naman. Palipasin na lang niya ito. Hindi niya sasabihin kay Harris na inatake siya ng isang babae. Siguro nakarelasyon yun ng lalaki dati. Nang dumating ang triplets ay pumunta sila sa malaking bahay. Doon sila naghapunan. Hindi na niya nasabi sa lalaki ang plano niya dahil nawalan siya ng gana. Okay ka lang? Humalik ito sa pisngi niya. Oh, good night. Sweet dreams. Susunduin kita bukas ha? Sure, palagi mo naman yung ginagawa. Naglakad na sila palayo kasama niya ang triplets. Pagdating nila sa kanilang bahay ay napanganga na lang si Vicky nang makita niyang nasusunog ang bahay nila. Anong nangyayari, Mama? Bakit nasusunog ang bahay natin? Natatarantang sambit ni Anika. Napatulala si Vicky na nakatingin sa malaking apoy na tumutupok sa bahay nila. Kung hindi siya niyugyog ng triplets ay hindi siya matatauhan. Dito lang kayo Susubukan ko iligtas sa mga gamit natin. Akmang tatakbo na si Vicky ay pinigilan siya ng mga bata. Wag na, please. Papapahama ka lang, Mama. Wala ka nang maililigtas dahil nasusunog ng bahay natin. Tura ni Natasha. Nangihina na lang si Vicky na napaupo. Napanganga siya nang makitang babae na nang-away sa kanya na nagtago sa puno sa katumakbo palayo. So, ito ang may kagagawa ng pagkasunog ng bahay niya. Tinutoo talaga ang banta nito. Namalaya na lang niya na may biglang kumarga sa kanya palayo. Pagtingin niya ay si Harris ito.
Parang naipon ang dugo niya sa ulo nang masilayan niya ang mukha ng lalaki. Kaya nagawa yun ng babae dahil rito, dapat itong sisihin. Na makapasok sila sa loob ng bahay ay sinamahan ng kasambahay ang triplet sa itaas para magpahinga. Sila ng lalaki ay naiwan sa living room. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hahawakan sana siya ni Harris pero tinabig niya ang kamay nito. "Huwag mo ko hawakan." Napanganga si Harris. What's wrong? Niyakap siya nito pero tinulak niya ng malakas. "Ayoko na, Harris. Kung ako lang ay okay lang. Pero dinadamay ng buhay ko. Paano na lang kung nandun sa loob ng bahay ang mga anak ko? E di kasali silang nasunog." Kunot na kunot ang noo ni Harris na tumingin sa kanya. Hindi kita naintindihan, Vicky. Ipaintindi mo sa akin. Tumayo si Harris sa katumingin sa kanya na sobrang clueless. "Yung babae mong sumunog sa bahay ko. Galit na galit siya nung umaga na inaaway ako. Pero bakit umabot pa sa ganon, ha? Gusto ko lang na tahimik na buhay kaya panahon na siguro na lumuyo na ako sa'yo kasi madadamay kami." Wala akong babae. Ikaw lang naman ang nasa puso ko. Si Suzette ang ibig mong sabihin. Siya din ang dahilan ng pamamaril sa akin. Hindi niya matanggap na ayaw ko sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Vicky. Huwag mo lang ako iwanan. Hindi pa nga naging tayo maghihiwalay na. Ako nang bahala sa kanya. Igaganti kita. Huminga ng malalim si Vicky. Hindi siya kumilos nang yakapin siya ni Harris. Hinalikan nito ng paulit-ulit ang kanyang pisngi. "Gusto ko muna ng space. Hihinga mo na ako." Hindi ako papayag. Dito ka lang sa tabi ko. Malaki naman tong bahay. I'm sorry kung sa tingin mo ay akong dahilan. Pero biktima din naman ako. Ipapangako ko sa'yo, pagbabayarin natin sila. Natunaw ang galit ni Vicky nang marinig niya ang boses ni Harris na papaiyak na. "Gusto ko nang magpahinga, Harris." Sige, doon na tayo sa taas. Kinarga siya ng lalaki paakyat ng hagdan. Dinala siya nito sa guest room kasama ng triplets. Nakita niyang sumulyap ito sa kanya sabay sara ng pinto. "Bakit mo naman sinisisi yung tao sa nangyari sa atin, Mama? Kawawa po si Daddy Harris. Wala po siyang kinalaman dun." Tura ni Erica. Hindi nakasagot si Vicky. "Tama po si Erica, Mama. Magpasalamat na lang po tayo na hindi tayo napasali dun. Mabait pa rin ng Diyos. Hindi kasalanan ni Daddy na baliw ang babaeng yun." Sang-ayon ni Natasha. Tahimik lang si Vicky na humiga sa kama saka ipinikit ang mga mata. Nalulungkot siya dahil sinunog lang ang bahay niya, pinaghirapan niyang gawin. Hindi man maganda ay nando naman ang masayang alaala. Kinaumagahan, nagising siya na may humahaplos sa kanyang pisngi. Wake up, sleepyhead. Pagmulat niya ng mata ay ang matamis ng ngiti ni Harris ang kanyang nakita. Huminga ng malalim si Vicky saka bumangon. Inalalayan naman siya ng lalaki. "Nasaan ang mga bata?" Pasulyap-sulyap ito sa kanya. Nandun sa eskwelahan. Hinatid kanina ng kasambahay. "Ha? Wala naman silang mga gamit, di ba?" Tumayo si Harris kaya sumunod na rin siya. Nagpunta silang bayan kanina. Pinarbilhan ko ng lahat na kanilang kakailanganin. Nahihiya si Vicky kay Harris. "Salamat." Dumikit ito sa kanya sabay hawak sa bewang. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ko kakayaning nandito ka tapos hindi tayo nagpapansinan. Yumakap si Vicky sa lalaki. "Pasensya na. Nadala lang ako ng nararamdaman ko kagabi. Hindi na ako galit." Masaya si Harris sa sinabi niya. Salamat naman kung ganun. Basta kung may kailangan ka magsabi ka lang sa akin. Willing ako ibigay ang gusto mo. Okay. Nang tuluyan na silang nakababa, ay nakita ni Vicky na may mga nakikita siyang gamit na nakapatong sa sofa. Maraming plastic bag na may laman. Naaninag niya ang iba, tapos ang iba hindi. Mga damit yan para sa'yo. Nagpabili rin ako dahil wala kang bihisan. Yung pambahay ay duster lang para hindi mainit sa pakiramdam. Sa pantulog ay ternong binili nila. Look at it. Inimwestra ni Harris sa mga yon. Maraming salamat Ngayon pa niya nakikita ang kabutihan ng puso ni Harris. May pagbabago talaga ang tao kung gugustuhin ito. Tinanguan lang siya nito. After that ay breakfast ka na. Since wala naman tayong gagawin ay ililibot kita sa farm. Sige.
Naupo na si Vicky para tingnan ang laman ng plastic. Kumpleto na lahat, kaya hindi na niya kailangan pa bumili sa bayan. Nang maitabi niya makalipas ang ilang minuto, ay sumama siya kay Harry sa loob ng kusina. Iisang plato lang tayo ha. Gutom na ako. Iba ang isin ng lalaki sa kanya. May halong pangaasar, kaya inambahan niya ito ng batok. Hindi halata sa katawan. Nilapitan niya ito at pinagsusuntok ang tiyan. Hindi naman umiwas. Nagustuhan yata ang ginagawa niya. Kumain na tayo. Nang sa ganun ay makapunta na sa farm. Kumilos agad si Harris para kumuha ng pagkain. Iisang plato lang talaga pero punong-puno kaya napangiwi siya. Hindi siya nakakilos ng mabuti dahil inipit ito ang katawan niya habang nakaupo siya sa upuan. Huwag ka malikot, susubuan na lang kita. Kakagatin sila ng langgam sa sobrang kaswitan. Sumusobra ka na? Nakakaumay na ba? Kinagat niya ang bandang leeg nito dahilan para magkatawanan sila. Hindi naman, kulang pa nga. Ipinatong ni Harris ang plato saka siya kinikiliti. Sigaw ng sigaw si Vicky kasabay ng malakas na halakak na kanyang pinakawalan. I love your laugh, darling. Natigilan si Vicky dahil sobrang husky ng boses ni Harris. Kumain na nga lang tayo. Itutuloy na lang natin mamaya ha. Doon tayo sa damuhan. Ewan ko sa'yo. Ilang minutong nakalipas ay nag-umpisa ng kumain si Vicky. Hindi pa nga yan nalulunok ay sinusubuan ulit siya nito. Bilisan mo naman kumain, Vicky. Napapadyak si Vicky. Balak mo yata akong patayin eh. Nabibiliukan ako sa ginagawa mo. Hinaplos ni Harris ang likod niya sa kahinipan na kanyang pisngi. Sorry. Inabot niya ang mukha nito saka siya kinintilan ng halik sa labi ng lalaki. Okay lang, basta ikaw. Natapos sa pagkain si Vicky na sobrang busog niya. Ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya na may nag-aalaga sa kanya ng ganito. Pinunasan pa ang bibig niya pagkatapos niyang uminom ng tubig. Hindi nga niya lubos maisip na minsan din silang magkaaway pero ngayon ay napaka-close na nila at nanliligaw pa. Bandang 2:00 ng hapon ay saka pa lang sila nakapunta sa farm. Nauna sa paglalakad si Harris. Maraming damo kaya nagpahuli siya. Nadapa na lang siya bigla nang may maapakan siyang bato dahilan para tumama ang tuhod niya sa matulis na bagay. Shit, hindi ka naman nag-iingat. Nadala siya ni Harris nang kargahin siya nito dahil sa gulat. Napangiwi si Vicky kasi sobrang sakit ng tuhod niya. Tumutulo pa nga ang dugo. Ramdam niya talaga na natusok ito. Hindi ko nakita eh. Sabi ko nga na humawa ka pero ayaw mo naman. Kumapit siya ng maigi rito kasi ang bilis nitong naglakad pabalik ng bahay. Natataranta din ang lalaki sa nangyari sa kanya. Nahihirapan na nga siyang maglakad ay natumba pa siya. Ang hapdi naman. Ang tigas kasi ng ulo mo. Kaya yan ang napala mo. Napakagatlabi na lang si Vicky. Nang nasa loob na sila ng bahay ay nakaupo na siya sa sofa at ginagamot ang kanyang sugat. Pinipigilan niya ng kamay nito na may hawak na betadine dahil sobrang sakit. Mamaya na lang siguro. Ngayon na. Tiisin mo na lang kasi ginusto mo to eh. Pumikit na lang si Vicky. Pagdilat niya ay tapos na saka may bulak ng nakapatong sa itaas ng sugat. Thanks. Hawak-hawak ni Harris ang binti niya sabay tingin ng paulit-ulit. Ano nga palang nangyari dito sa paa mo? Bakit hindi ka makakalakad ng maayos? Natamaan ng malaking kahoy. Wala naman kaming pera noon, pampagamot kaya naging ganyan na. Umiiling si Harris. Kapag nakapunta tayo ng Manila patingnan natin yan sa doktor ha. Baka sakaling pwede pa maoperahan. Oo. Umidlip muna saglit si Vicky nang pumasok sa loob ng kwarto si Harris. Nagising siya kinahapunan nang dumating ang triplets galing eskwela. Makalipas ang 3 buwan ay nagdesisyon siya na sagutin ng lalaki kaya ngayon ay magkarelasyon na talaga sila ni Harris. Walang tutol ang mga anak niya kaya natutuwa siya at walang nagiging hadlang. At para na rin sa taong may kasalanan sa kanila ay nai-report na sa pulisya ang nangyari kaya pinaghahanap na ang babaeng yun. Umalis na yata ng bansa dahilan para hindi na mahagilap. Araw ng linggo kaya nasa bahay lang sila pagkatapos nilang pumunta sa simbahan kanina. Habang si Harris ay nakayakap kay Vicky dito sa terrace. Nakatayo silang dalawa na nakatingin sa malawak niyang lupain. Punong-puno ang puso ni Harris sa pagmamahal na ibinibigay ni Vicky sa kanya lalo na ng mga anak nito.
Magkarelasyon na silang dalawa kaya may karapatan na siyang maglambing sa babae. Mahal na mahal kita, Vicky. Thank you for loving me unconditionally. At salamat dahil hinayaan mo kong maging ama ng triplets. Mahal na mahal din kita, Haris. Gusto ko lang sabihin na hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit. Na minahal mo ang triplets at itinuring mo silang mga anak mo. Hindi birong obligasyon para bumuhay ng mga bata. Pero ikaw ay parang wala lang sa'yo. Saka tanggap mo din ang kapansanan ko. Isinuksok niya ang ulo sa leeg ng nobya. Tanggap ko lahat ng meron ka at kung anong wala sa'yo, okay? Magmahalan lang tayo hanggang dulo, ha? Opo. Pinasadahan ng tingin ni Haris ang mukha ng babae saka ngumiti ng matamis. Kapag tumanda siya ay gusto niyang si Vicky ang makakasama niya at wala ng iba. 7 buwan ang nakalipas, busy ang babae sa maliit nitong negosyo kaya siya munang naiiwan sa triplets. Nandito sila ngayon sa farm at sa mismong lilim ng malalaking kahoy. Naglatag si Haris ng makapal na carpet para makakaupo sila ng mabuti. Pansin niya na nakatingin sa kanyang triplets. Okay lang kayo? Nakangitian ng mga ito. Salamat po, Daddy. Sambit ni Natasha. Saan? Sa pagmamahal mo sa amin, lalo na kay Mama. Sobrang thankful kami sa'yo. Si Eric ang sumagot. Tinapik niya ang balikat ng mga bata. Walang anuman. Hanggat nabubuhay ako ay nandito lang ako para sa inyo, okay? Poprotektahan ko kayo. Sabay na niyakap siya ng mga bata. Opo, turan ni Anika. Inayos ni Harry sa mga prutas na nasa kanilang harapan. May mga pagkain din. Magpiknik sila rito. Hindi pa alam ni Vicky na nandito sila at wala sa bahay. Sa tingin niyo, papayag ang mama niyo na magpakasal sa akin? Nanlalaki ang mga mata ng triplets sa narinig. Magpa-propose ka na po sa kanya, Daddy? Masayang sambit ni Natasha. Oo. Nagpalakpakan ng mga ito. Nasa tabi niya ang isang bouquet ng bulaklak habang naghihintay kay Vicky. Nang makita niya sa may di kalayuan ng nobya, ay nag-umpisa na siyang kabahan. Nandito na si Mama, Daddy, sabi ni Erica. Agad tumayo si Haris. Sinalubong niya ng halik sa pisngi ang nobya kaya kinikilig ito. Wow, ang daming prutas. Sinong nakaisip nito? Umakbay ito sa kanya. Si Daddy po, Mama. Tumalikod ka muna dahil may ibibigay siya sa'yo. Saad ni Anika. Sumunod naman si Vicky sa utos ng anak. Kaya sumenyas ang triplets na umpisahan na ang kanyang plano. Ano ba yan, ha? May pakulo pa talaga? Kinuha muna ni Haris ang singsing sa bulsa ng kanyang suot na pantalon sabay luhod. Harap na po, Mama! Utos ni Anika. Sa pagharap ni Vicky ay napanganga ito. Now is the right time para gawin to. Will you marry me? Yes. Napasigaw ang triplet sa pagpayag ni Vicky. Tuwang-tuwa naman si Vicky na tumayo sabay suot ng singsing rito. Thank you, Vicky. Walang anuman. Salamat. Hindi ko to inaasahan. Nagtakbuhan ng mga bata nang si Vicky ang nag-initiate para halikan siya sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Bumalik kayo rito, uy! Umiling ang tatlo. Naghalakakan sila ni Vicky na nakatanaw sa mga bata. Pinulot niya ang bulaklak sa kabinigay sa babae. Biglang nawala ang pagod ko dahil magganito palang surprise na naghihintay sa akin. Matagal ko na tong pinagplanuhan. Kabadong-kabado pa ako. Inunat ni Vicky ang ilong niya. Sa'yo lang talaga tong puso ko kaya hindi ka pwedeng kabahan. Walang pagsidla ng saya ni Haris ngayon. Nang matapos si bumalik ang triplets para kumain na sila. Nang bumuhos ang malakas na ulan ay hindi sila umalis bagkus ay naligo sila at naglalaro kasama ng mga bata. Nag-aabulan sila kahit sobrang dumi na ng kanilang paa. Hindi na totally napaayos ang binti ni Vicky pero mas okay na ito ngayon kumpara noon. Baka magkakasakit tayo nito. Hindi yan. Bumalik muna tayo sa pagkabata kahit ngayon lang. Magkahawa kamay silang tumakbo nang sabuyan sila ng putik ng triplets. Huminto lang sila nang mapasubsob si Anika. Bumalik sila ng bahay na parang basang sisiw. Sa sumunod na 2 buwan ay nagpakasal na sina Haris at Vicky pagkatapos ng maiging paghahanda. Masayang-masaya sila pareho nung panahong yon na hindi nila makakalimutan kahit na kailan.
Samantala si Vicky ay masaya na nakatanaw kay Harris na kausap ang mga anak sa bakuran ng bahay nila. Nandito pa rin sila nakatira at nagpapatakbo pa rin ng farm ang kanyang asawa. Ang negosyo naman niya sa bayan ay lumalago na kahit na paano. Buntis na siya sa unang anak nila ni Harris, pero alam niyang hindi magbabagong pagtingin nito sa 3 bata na una nitong nakilala. Maya-maya lang ay nilapitan siya ng lalaki sabay haplos sa maumbok niyang tiyan. Bakit nandito ka lang? Ayaw mo ba sumali doon? Hinawakan niyang laylayan ng damit nito. Mamaya na, ang cute niya lang kasing tingnan. Maraming salamat Kotang-kota ka na sa pagiging daddy mo. Okay lang. Kapag paglabas niya na dagdagan na naman natin. Napukpok niya ang balikat ng asawa. Grabe ka naman. Binibiro lang siya nito pero may kasamang katotohanan. Kaya naman itong bumuhay ng maraming anak kung gugustuhin ito. Hindi na muna. Kontento na ako sa kung anong meron. Hindi ko pa naman naranasan ang sumama sa ospital kapag nag-labor ang asawa. Ngayon pa lang, huwag sana akong may matay. Tumaas baba ang balikat ni Vicky sa pagtawa. 5 buwan pa tong tiyan ko. May 4 na buwan ka pa para maghanda. Ngumuso si Harris at naglambing sa kanya. May kailangan ka, ano? Wala naman. Pero magpapabili ako sa'yo ng alimango later Natatakam ako kahit wala pa. Kinarga siya ni Harris, dinuduyan siya sa mga bisig nito. Yes po. Kahit anong gusto mo ibibigay. Kahit hindi mo sabihin. Mas lalo niyang minahal ang asawa dahil kahit hindi niya hinihingi ay binibigay nito sa kanya. Thank you so much. Malakas ka sa akin lalo na ngayon. Humawak siya sa braso ni Harris dahil baka mahulog siya. Ngayong buntis siya ulit ay tumataba na siya, hindi gaya noon. Palagi kasi siyang nagugutom kaya non-stop ang kain niya kahit hating gabi. Makalipas ang 4 na buwan ay isinugod sa ospital si Vicky dahil nanganak. Nagkataon na wala ang asawa niya noong mga panahong yon. May lakad ito kaya hindi na witness ang panganganak niya. Dumating ang lalaki pagkalabas ng kanilang baby girl. Umiiyak pa nga ito sa sobrang kasiyahan. Todo alalay ito sa kanya sa ospital hanggang sa nakauwi siya ng bahay. Hindi man naging mabuti ang una nilang pagkikita ni Harris, pero may maganda naman yung nangyayari sa huli. Sa ngayon ay maayos silang nagsasama kasama ng kanilang mga anak. Ang aral sa kwento ay maging mabuti sa kapwa dahil hindi mo alam kung anong maitutulong nito sa iyong buhay sa bandang huli. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang nararanasan sa pag-ibig. May naiwanan ng mabigat na responsibilidad. May hindi natugunan ang nararamdaman. Pero hindi naging dahilan yon para gumawa ng masama sa kapwa. Matuto tayong tumanggap ng pagkatalo at maghintay ng tamang timing para sa atin.